A blessed day sa mga kababayan namin dyan sa Dubai, sa Pilipinas at sa buong mundo. It's another episode of Balik Pinas sa gitna ng krisis. And for today, I'm going to discuss about the hard work part. So, after po natin makapag-decide na iuwi na natin ang pamilya natin from Dubai to Philippines due to pandemic, isi-share po namin kung ano po ba yung mga ginawa namin na hopefully makatulong din po sa mga pamilya na nagnanais iuwi ang kanilang pamilya to Philippines. So, una-una po, dapat po meron tayong checklist or to-do list. So, yung mga mami dyan, na katulad ko, ito po ay normal day-to-day activity natin dyan to make the checklist or to-do list. So, once na nakapag-decide na po kayo, una nyo pong i-check ay yung flat or yung renta ng flat na tinitirhan natin. So, sa case po namin, like what I've said in my previous episode, before we come up to this big decision, talagang pinagdasal po namin kung ito na po ba talaga yung will ni God, kung ano ba yung magiging pros and cons, kung ano bang maidudulot nito sa amin, sa mga bata. So, as I've said, always when we start with a prayer and we ask God's wisdom and discern natin kung ano ba talaga yung will niya, and then we start surrendering everything to Him, magiging maayos po lahat. And it is indeed, naging maayos po lahat dahil yung renta po ng bahay namin, it happened na talagang ang end of contract is November. And nag-decide po kaming umuwi December. So as I've said previous vlog din, we went back to Philippines not because of the COVID crisis. Nagkaroon na rin ng crisis sa Dubai, sa company namin, nagbawas ng sahod na hindi na kaya para i-continue namin yung lifestyle and masyadong mataas yung cost of living sa Dubai. Given that we have 3 children and lahat po nag-aaral na, so we really decided na i-move sila. So rent, you have to check number 1 yung rent. So i-check nyo po kung kailan yung validity ng inyong rentahan. Because sa Dubai, sa lahat ng standard contract, you have to notify yung landlord nyo at least 2 months before or 60 days. So sa amin nangyari November, so we will notify it around September and then we just ask them to extend for 1 month. Kasi our flight was December 31st. So naging maayos naman, mabait po yung landlord namin. Thanks God, maayos kausap. Then we informed them na mag-extend lang kami. So we just paid the monthly rent. And then, on the handover, which is December 27 namin ginawa yung handover, always remember, mga mommies or daddies, keep the receipt nung deposit. Kasi, diba, we have to get back the deposit. And, or, pag matagal kayo sa bahay na yon, of course, you have to paint. Actually, yun ang rule. You have to paint the flat. Kailangan ma-hand over siya as is, as brand new nung kinuha nyo siya or as new nung kinuha nyo siya. So, always remember to keep the receipt kung meron kayong i-refund na deposit. Kasi it happens in some companies, pag walang original receipt sa rental agreement nyo, they will not give you back the deposit na ginawa nyo. So, after you watch this video, please check if you have the original receipt from the landlord or from the real estate ng bahay nyo. So, yun. So, rent. So, dapat makausap nyo na in advance and mag-notify na kayo sa landlord nyo. Then, the second thing, ito pa yung pinakamahirap, is ang pag-separate ng mga bagay na dadalhin nyo sa Pinas or hindi. So, pag hindi nyo naman dadalhin, like what we did, we sold the maximum na pwede namin ibenta, and that is through Dubizzle. So we have different things inside the house. So lalo na po kami, we've been there for almost 13 years when we have a family. So, and I have 3 children. So pag may 3 bata, bukod sa gamit, sa kitchen appliances and furniture, merong mga school documents, books, clothes, shoes, toys. So, kaya ako sinabing hard part to is you have to separate what you will give, what you will sell, and what you will send to Philippines. So, it's a matter of decluttering as well. So, prioritize kung ano ba yung magagamit nyo or hindi. So, ako ang una ko pong ginawa, by the way, kung may kotse po kayo, ito po, nasa number 2 pala, car. So, kung may kotse po kayo, I advise you to
make an ad in Dubizzle. May bayad nga lang po, but it's really worth it. Na magpo-post po kayo doon, like almost 300 dirhams for 1 month. So, take a photos ng kotse nyo, mileage, description, everything. Then, ipopost nyo doon. So, sa part ko, it's our actually 3rd time or 4th time na magbebenta. So, we have 2 cars there, which is the Pajero and the Toyota Corolla. So, I kept the Toyota Corolla kasi babalik pa po ako sa Dubai. So, the Pajero, which is the family car, yung ginamit namin sa pagsundo ng mga bata, and at the same time, ginamit din for business, for carpooling sa mga estudyante. We sold it in almost within a month. And sa pagpo-post po sa Dubizzle, marami po dyan trader and private yung mag-i-inquire. So, pinagdasal ko rin po na sabi ko, sana sa private mapunta kasi talagang highly maintained yung sasakyan. And then, kasi yung mga trader, sometimes they, ipagbebenta din nila. So, parang mas gusto na naming i-benta yung sasakyan sa private. So, check with your friends, then also post with Dubizzle. So, yun po, naging maayos din po yung pagbebenta namin, and I sold the Pajero full options when I bought it 4 years ago, around 115,000, then nabenta namin 62,500 dirhams, which is good na kasi talagang nagamit namin siya for almost 4 years. So yun po, sa mga may sasakyan, start posting it. Okay na po yung mag-invest kayo ng almost 300 dirhams sa Dubizzle posting kasi talagang marami po mag-i-inquire. And beware na rin po sa pagpo-post kasi minsan may mga serious and not serious buyers. So, ipag-pray natin sana po maging maayos din yung pagbebenta at yung bibili ng sasakyan. So, the second checklist is yung mga furnitures and appliances. So, sa furniture namin, as I've said, talagang napaka-blessed namin kasi halos lahat po na pagbenta namin. So, nag-post sa furniture and appliances and other things, wala pong bayad. So, there will be a free 30 days na ipopost nyo po yan sa Dubizzle. So, just download the app of Dubizzle, tas take a photo, description, and so on. The good thing with me, isa sa mga ugali ko is talagang siguro mga mommies ganito talaga. I always keep the original receipts. So, always do like that. So, nakatulong yung pag-keep ko ng original receipts. Kasi when I sold the things, yung appliances lalo, we applied for extended warranty. So, meron akong biniling washing machine, may binili akong gas range, may binili akong refrigerator, and so on. We keep the extended warranty, which is maximum 5 years. So, nung ginamit namin siya for almost 5, wala pa namang 5 years, tas ibebenta mo, pwede mo siyang i-claim for any warranty issues. So, yun. So, nabenta namin yung washing machine, yung ref, yung gas range, actually, inuwi namin sa Pinas. So, marami. Halos lahat po nabenta. So, appliances and furniture. So, we have a bed set, we have sofas, even yung curtains, curtain rails, ayan, yung mga double deck na bed para dun sa naging kasama namin sa bahay. So, halos lahat po nabenta. Even po yung mga kitchenwares, yung mga nagamit na kaserola, yung mga palanggana, yung timba, lahat. Meron pong kumuha ng as package, yung mga tinidor, kutsara, everything. Nabenta ko siya ng almost parang 200 dirhams, pero package na siya. Yung bumili po isang kabayan din po na nagsisimulang mag-start ng flat niya or wala talaga siyang gamit. Yung mga microwave na benta namin, and then may mga parts na nilista ko kung ano yung pwede naming dalhin sa Pilipinas. So, ano-ano po yun? So, we have this water purifier na binili namin almost 3,000 dirhams 4 years ago. So, yun, dinala po yan sa Pilipinas kasi mahal po ang Wilkins. Diba yung mga anak natin, especially me, I have 3 boys, nasanay sila dun sa water purifier na ginagamit namin. So, iba yung lasa ng tubig kasi talagang walang mga anything. So, para siyang Wilkins. Ang Wilkins po ay mahal, diba? Almost 100 pesos yung almost plus yung isang 6 gallons. So, inuwi namin talaga siya. And then, yung mga bagay na sineparate namin, like yung mga books nila na magagamit nila during homeschooling, and so on. So, lahat po yun, inuwi namin. So, kapag na-identify nyo na po yung mga bagay na ibebenta at mga bagay na dadalhin nyo po, the next stage nyo po is mag-impake. So, yun. So, you have to start packaging, and then
mag-create din kayo ng list para wala po kayong makakalimutan. Then after that, you have to start calling your preferred cargo. And once again, sa amin po, we use the Top Express Cargo kasi mura na po ang kanilang package, may free bulilit pa, and then talagang dumating po on time sa Pilipinas, like almost 30 days, ganyan lang. So, plus we have a Dublog Power Card kasi yung Dublog Power Card, they give you extra 10% discount dun sa package nila. Like, I think yung Jumbo with the Bulilit box, 210 dirhams. Tapos may 10% discount ka pa using the Dublog Power Card. So, mga mommies or daddies, since maglilipat kasi na tayo, I mean, kailangan natin mag-liquidate ng pera para dun sa mga gamit natin. So, kailangan nyo talaga pong piliin yung cargo companies na mag-handle kasi yung mga perang mabebentahan nyo sa pagbebenta ng mga furnitures, appliances, and so on, gagamitin nyo naman po yan sa pag-ship sa payment ng cargos. So, I just have 2 tips when you are making packaging or preparation for sending your things to Manila. So, kailangan pagsama-samahin nyo yung, of course, kung mag-add kayo ng mga bagay na natatapon or hindi natatapon. So, pagsama-samahin nyo po siya kasi, as you know, sa cargo, kailangan magkakasama yung mga importanteng dokumento saka yung hindi masyadong importanteng mga bagay-bagay. And then, isa pa sa gusto kong i-share is kapag may mga gamit na talagang hindi nyo na po ginagamit, like sa toys ng mga bata, yung mga damit na napagliitan, what we did is actually we don't sell them. So, we gave it and we donate it in charity. So, we gave to Red Crescent Charity, yung tumutulong po sa kapatid kong si Ambo para sa kidney transplant niya. So, we gave almost like 3 boxes ng composed of clothes, used clothes, tapos yung ibang books din na mabibigat, then mga gamit sa bahay, and then also we donate almost 3 or 4 boxes din sa consulate kasi that time meron din naman doon na mga nangangailangan. So, try to separate talagang hindi nyo na magagamit. Huwag nyo na dalhin sa Pilipinas. Pwede nyo ibigay, but we decided to give it to charity. So, yun lang po. Naging maayos po lahat. And then, yung iba, baggage, I mean, as we check in as baggage po sa nung umuwi kami through Cathay Pacific flight na may 40 kilos po kada isang passenger, and we fly that time 5 passengers po kami. So yun naman po, alam pong napaka daming gagawin once na nakapag-decide na po kayo na mag-move for good na ang pamilya nyo sa Dubai. So like for my case nga, 3 bata, 3 lalaki, gamit ko, gamit nung asawa ko. So, lahat po yan, talagang nilista ko ano yung importante, ano ang hindi. So, it's a matter of really decluttering kung ano ang mga bagay na ibebenta para ma-liquidate ng cash, ano yung pwedeng ibigay, i-donate, ano yung pwedeng dalhin sa Pilipinas. So, I hope mga mommies and daddies, nakatulong po itong video ko para mapagbigay sa inyo ng inspiration at tulong kasi alam kong napakahirap na maglipat bansa. So, especially sa amin, katulad namin, almost 13 years doon. So, once again, please like, subscribe, and give comments and click the notification bell sa video ko para po ma-appreciate ko rin yung mga comments nyo kung ano pa po yung mga topics na gusto nyo po pong i-discuss ko na makakatulong para sa Balik Pinas sa gitna ng krisis. Thank you very much for watching. I hope may naitulong po ako. And once again, see you in my next vlog. God bless everyone.